Diba si PBBM, meron yung proyekto na every year, magpapatayo siya ng 1 million houses every year. Alam naman natin, okay yun, di ba? Kasi, parang ang sistema niya parang Bliss. So, low-cost housing, targeted talaga siya para sa mga mahihirap, at meron dong kakulangan na 6 million houses dito sa Pilipinas for the next few years. Kaya, ang flagship project ni PBBM ay magtayo ng 6 million houses. Yun mga kutsero, ito ngayon ang problema. May gustong humarang sa Kongreso. Paano haharangin? Ang gusto nila, ibahin ang budget. Bawasan ang budget. Actually, hindi lang yung bawasan ng budget. Ang gusto pa nila, bawasan yung presyo. Bawasan ang presyo ng pagbili doon sa pabahay ni PBBM. Okay. Si Franz Castro. Ayan. 3.5 na buwan ng bayad sa bahay, mabigat sa mahihirap na pamilya, sabi ni ACT Teachers. Franz Castro. Yan. Andito ka na naman. Sumusuki ka na sa channel ko, Franz Castro. Sumusuki ka na. Bakit ganyan? Hindi ka pa rin umaayos hanggang ngayon. Mabigat umano para sa mahirap na pamilya ang 3.5 na buwan ng bayad para sa bahay, ayon kay ACT Teachers Representative Franz Castro. Okay. Sa deliberasyon ng panukalang 2024 national budget itong Martes, sinabi ni Castro na batay sa panukala ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, aabot sa 1.4 million ang halaga ng isang housing unit. Tapos for some reason, hindi ko alam kung saan niya nahugot itong presyo na 610 per month. Kung titingnan po yung presyo ng pabahay, hindi po ito pabahay para sa mga mahihirap. Anong hinit-hit mo, Franz Castro? Sabi ni Castro at ipinunto na ang arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila na target ng programa ay 610 pesos lamang. O 610 pesos, mag-compute tayo. Hindi, mamaya na. Magbasa muna tayo dito. Sabi niya, magkano po yung monthly amortization? Tanong ni Castro kay DHSUD Rizalino Acuzar. Ang computation po namin ay 3.5 to 4.3. Okay, so yun yung minimum. 3.5 to 4.3. Okay. Pag-usapan natin ito maya-maya konti lang. Kalma lang tayong lahat. Ito sinabi ni Franz Castro. Namomroblema sila. Sino daw? Yung mga taga Southville 7 sa Kalawan, Laguna. Talaga ang basis mo, Kalawan, Laguna. Franz Castro. Namomroblema sila dahil marami sa kanila nakaka-receive na ng notice of closure dahil kahit na 600 pesos, hindi kakayanin yan ng mga mahihirap. So, ayaw niya talaga bigyan ng maayos na tirahan yung mga mahihirap na kababayan natin. Ayaw nyo nun? Gusto nyo nakapawid lang sila? Yung parang ginawa ni Lenny dun sa yung sa Baguio, yung puro pawid lang. Puro pawid, Coco Lambert, tapos ilang yero, di ba? Ganun ba yung naiisip nyo na bahay? Bigyan nyo naman ng konting dignidad yung mga tao na to. My goodness. Sinabi ni Acuzar na sa pamamagitan ng NCT Housing Program, ang mga ililipat na informal settler families ay makakatipid at ito ay maaari nilang gamiting pambayad sa housing loan. In-city na nga eh. In-city. Hindi siya probinsya. Ang tatanungin mo, yun ang galing ng Kalawan, Laguna. Baka hinanap nyo pa yan. Tinarget nyo pa yan sa kaliblib-libliba ng Kalawan. Yung pinakaliblib ng Kalawan pa yung hinanap nyo. 600 pesos? Magkano minimum wage? 610 daw, sinabi niya. Ang minimum wage. Compute natin. 610. Times 20. Ang gawin na lang natin 26. 610 times 26. Bakit? Kasi merong 4 days ka na weekend. 7 days ka mag-work. So, meron kang 4 days na weekend. 15,860. Minimum wage. Depende pa yan kung ilang kayo nagtatrabaho. Tapos kung marami ka pang anak, tapos under ka ng 4-piece, meron ka pang monthly na nakukuha sa DSWD. Tapos may food stamp ka pa. Nabigay din ng gobyerno para sa pangkain mo. In-city, yung in-city maganda yan kasi yung cost of living dyan, mumura. Kung asan yung trabaho at asan yung school, andun po sila. Ang malaking bagay po dyan, instead na babayaran mo yung pamasahe mo, babayaran mo yung allowances mo, hindi mo nagagastusin yan, ibibigay mo na yan sa pambayad ng bahay. May punto naman siya. Kasi mga kutsero, yung mga dating relocation ng mga informal settlers o mga squatter, saan sila dinadala?
dinadala sila doon sa kaliblib-libliban ng mga probinsya. My goodness. Meron akong isang alam na relocation site dito sa May Laguna. Galing sila, yung mga kinuha nila, yung mga nag-relocate, galing ng Riles. Doon sa may bandang yung Sukat, Bikutan, yung mga doon, informal settlers doon, mga home along the Riles. Binigyan ng bahay. Saan sila nilagay? Sa kaduluduluhan ng bundok. Nakita ko po yung relocation site nila. Sa kaduluduluhan ng bundok. Bago ka makarating doon, ang pamasahe mo nasa 200, 300 sa tricycle. Paano na? Ito, in city to. Ibig sabihin, mas malapit sila sa city. Nasa loob sila ng city. Malapit sila sa mga trabaho nila. Pwede silang mag-uwian para kumain. Diyos ko. Tapos di ba dati ang project ni Madam Imelda doon sa Bliss? Pag nasa Bliss ka, hindi ka naaalis. Kasi andun yung school, andun yung wet market, malapit ka sa munisipyo, as in katabi mo yung munisipyo. Andun na yung palengke, andun na yung mga paaralan. Hindi ka na lalayo. Lalayo ka na lang para magtrabaho. Pero yung iba, nandiyan na sa paligid mo. Anong ginawa simula nung pinaltan nila yung administrasyon, pinalayas nila yung mga Marcoses, tapos anong pinalit nila? Yung substandard nila na sistema. Bibili ng mumurahing lupa sa kung saang bundok, ililipat doon yung mga i-relocate. O ano ngayon ang gagawin ng mga inirelocate? Napakalayo sa trabaho nila. Di ibebenta na lang nila yung mga bahay doon sa sa bundok. O pagkabenta, wala na. Balik sa squatter. O, balik sa ilalim ng tulay. Kasi ito pa yung ito yung hindi maisip ni Franz Castro. Sasagutin din umano ng gobyerno ang malaking bahagi ng interes ng uutangin. Kaya humingi ang DSHUD ng pondo para sa interest subsidy. Sinagot na nga ng gobyerno yung interest mo dun sa loan. Let's go. Ano pinagsasabi ito ni Franz Castro na 600? My goodness. At saka syempre mga kotsero, yung mga yan, hindi naman lahat dyan unemployed. Hindi naman lahat yan kumukuha ng social service. May mga iba dyan na nagwo-work na. Let's say, meron silang anak na medyo may utak-utak, medyo matalino. Yung anak nila na yun, malamang sa malamang, working student sa call center, malamang sa malamang. O medyo malaki ang sahod ng mga nasa call center. 20, 30. Oh. Tapos magrereklamo sa 3.5. Sasabihin ni Franz Castro, napakamahal naman ng 3.5. Para makapaghanda ka sa future, kailangan meron kang sariling bahay. Yon. Ganyan ang mindset nating lahat, mga Pilipino. So, kung o-offeran ka, may kakayanan ka naman, may trabaho ka, kahit minimum wage. Alam niyo ba mga kotsero, wala nang withholding tax ang minimum wage. Ang withholding tax, mag-uumpisa lang siya kapag ang kita mo taon-taon ay nasa 250,000 yata. Taon-taon.